Magandang umaga po sa lahat. Welcome po sa Intercede Daily. So on March 13, 1877, General Follion, a revolutionary leader and a liberator of Antique during the Philippine Revolution, was born in Hamtic, Antique. So bago pumatok yung Filipino-American War, si General Follion ay inappoint ni Emilio Aguinaldo as commanding general of all Filipino forces in the Visayas. So kalaunan si Follion ay siya yung naging first Filipino governor of the province of Antique from 1901 to 1904. So last year, sinelebrate yung 150th birthday ni General Follion. Ang isa sa mga nagsalita ay si Senator Legarda. Sabi ni Senator Legarda, and I quote, "As an Antiqueña, it is my pride to join this commemoration. Looking back to our past means reflecting on our values and connecting them to the visions of today." Sabi sa Tagalog, bilang isang Antiqueña ay pinagmamalaki ko ang pagsali sa paggunita na ito. Ang pagbabalik tanaw sa ating nakaraan ay nangangahulugan ng pagninilay sa ating mga pinahahalagahan at pag-uugnay sa mga ito sa mga pangitain ngayon. So ganito rin ang nais ni Apostle Peter na mangyari sa kanyang mga mambabasa noon at maging sa atin ngayon sa kasalukuyang panahon. Sabi sa 1 Peter chapter 1 verse 22 hanggang 25, "Having purified your souls by your obedience to the truth for a sincere brotherly love, love one another earnestly from a pure heart, since you have been born again, not of perishable seed, but imperishable, through the living and abiding word of God." Verse 24, "For all flesh is like grass, and all its glory like the flower of grass. The grass withers and the flowers falls." Verse 25, "But the word of the Lord remains forever, and this word is the good news that was preached to you." So ang command na makikita natin dito ay love one another earnestly, no? So ano yung mga reasons, ano yung mga dahilan to love one another earnestly? Number 1, we have been cleansed by God sa verse 22, no? Yung sinasabi ni Peter dito. So in his letter, Peter has described what our lives were like before we trusted in Christ for our salvation by God's grace, no? Yung sabi niya, magbalik tanaw kayo sa ginawa ng Diyos sa inyo. So ganun yung nais ni Peter na mangyari sa atin. Magbalik tanaw tayo. Ano ba yung ginawa ng Diyos sa atin para tayo maligtas? No, we live in ignorance, driven along our empty, futile way by our selfish passion o yung evil desires natin. We serve ourselves para sa ating sariling distraction, pero ang lahat ng yan ay nagbago when God saved us. He declared our lives worthy of the blood of His Son. He rescued us from emptiness and set us apart for one thing. Ano yun? Yung purpose niya. Inilagay tayo ng Diyos sa kanyang layunin, sa kanyang sariling layunin. Meron tayong gagawin bilang mga mananampalataya. Kaya isinulat ni Peter sa kanila na at maging sa atin ngayon, sabi niya, to be holy. Diba yung mga pinag-aralan natin nakaraan? Sabi niya, be holy, for I am holy. Ibig sabihin, to stop living for self and to be fully available to Him. Yun yung ibig sabihin dito na be holy kay Kristo, sa Diyos lamang tayo. So now Peter writes that our obedience to the truth has a purifying effect on our souls. At ang kalinisang ito ay hindi galing sa atin, hindi ito dahil sa sumunod tayo sa sarili nating kakayahan. God has declared us clean from sin through the blood of Jesus. Yung kanyang kamatayan sa ating dako. We are living the pure holy lives God intends for His people. When we obey Him, we stop being double-minded, torn between our selfishness and fulfilling His will for us, no? Sa halip na tinitignan natin yung sarili natin, sinusunod natin yung sarili natin, mas tinitignan natin yan, sinusunod natin kung ano yung kalooban ng ating Panginoon. Yung isang tabi mo yung sarili mong kagustuhan allows us to give ourselves over fully to loving each other without being half-hearted. So nagkakaroon ng totoong pagmamahal sa kapatiran. Hindi tayo nagdadalawang isip, kundi andun yung buong puso na ipapakita natin yung ating pag-ibig sa ating kapwa mananampalataya. At magagawa lamang natin to
kung papahalagahan natin ang ginawa ng Diyos na paglilinis sa atin. Pangalawa, we have been born again sa verse 23. So in the previous verse, Peter charged his readers to love each other deeply or earnestly from a pure heart. So he connects that command to the reminder that as Christian, we have been born again. Tayo pinanganak na muli. So in fact, sinabi rin niya ni Apostle Paul sa Ephesians 2, chapter 2 verse 1 and 2, sabi niya na as for you, you were dead in your transgressions and sins, in which you used to live when you followed the ways of this world and of the ruler of the kingdom of the air, the Spirit, who is now at work in those who are disobedient. No? So God is the one who makes us alive when we come to Him through faith in Christ. Sabi rin ni Paul sa Ephesians 2, 4 and 5, sabi niya, but because of His great love for us, God who is rich in mercy made us alive with Christ even when we were dead in transgression. It is by grace you have been saved. So makikita natin dito na talagang tayo patay noon at tayo binago lang ng ating Panginoong Diyos dahil sa Kanyang habag at awa sa atin. So kaya nga sa simula pa lang ng sulat ni Peter, ipinakita na niya ang ginawa ng Diyos sa kanila, no? Maging sa atin yan sa 1 Peter 1:3, sabi niya, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, according to His great mercy, He has caused us to be born again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. So, as Christians who have been born again, we now have the ability to love each other with spiritually alive hearts. No? Buhay talaga sa puso natin. Kaya nating mahalin na ngayon ang ating kapatiran dahil sa ginawa ng ating Panginoon sa Kristo. Na born again na tayo, na bago na yung desire natin. Kaya na nating magmahal ng ibang tao. Magagawa lang natin ito kung papahalagahan natin ang ginawa ng Diyos na paglilinis sa atin at ang kapanganakang muli noon na tayo ay nanalig kay Kristo. Pangatlo, we have a beautiful future in eternity sa verse 24 and 25. Sabi niya, for all flesh is like grass and all its glory like a flower of grass. The grass withers and the flower falls, but the word of the Lord remains forever. And this word is the good news that was preached to you. So dito sinasabi ni Peter na sa first part pa lang ng letter niya na talagang ipinakita na inihayag na ng Diyos ang kanyang kabutihan sa atin. So ito yung mabuting balita, ito yung gospel na ipinangaral sa atin at nakikita natin ang pangangailangan natin kay Kristo at dito tayo na born again. Kaya patuloy nating ipamalita ang mabuting balita na narinig natin mula sa salita ng Diyos dahil ang salita ng Diyos ay hindi nagbabago. Ito may kapangyarihan na magbago ng buhay ng tao dahil ito ay buhay at mananatili kailanman, di ba? Ang panghabang panahon siya. Ano man yung hirap na dinadanas natin ngayon sa paglilingkod natin sa Panginoon, sa pagbabahagi ng mabuting balita, tandaan po natin ito yung bahagi ng pakikipag-isa natin at pagsunod natin kay Kristo. Tandaan natin na ito ay pansamantala lamang, hindi ito magtatagal at may naghihintay sa atin na buhay na walang hanggan kapiling ang ating Panginoong Hesus. Ito sana ay mag-motivate sa atin na patuloy nating mahalin ang ating kapwa mananampalataya at patuloy nating mahalin ang ibang tao at ipangaral natin sa kanila ang mabuting balita. Dahil ito rin yung malalim na dahilan natin kung bakit natin kailangang mahalin ang kapatiran at alang-alang sa mabuting balita ng Panginoon na maaring maging dahilan na ang ibang tao ay makilala si Kristo bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Tandaan po natin, ito po ang kailangan ng ating bansa sa panahon natin ngayon. Ang pag-ibig ni Kristo, ang mabuting balita ng kaligtasan. So the 150th birth anniversary of General Eleandro Locsin Fullion serves not only as a tribute to a remarkable individual but also as a testament to the enduring spirit of courage and patriotism that defines the people of Antique. No, yung kabayanihan na ginawa ni General Fullion ay naging tatak o identity ng mga taga-Antique kung anong uri ng mamamayan sila.
So, gayon din nawa tayo bilang mga mananampalataya, bilang mga taong nilinis, niligtas ng Panginoon, nawa ay makita ng mga taong nakapaligid sa atin ang ating pagmamahal sa kapatiran ng taimtim. At dito tayo makilala bilang mga disipulo ni Jesus. Kaya nga sabi ng Panginoong Jesus sa John 13:34-35, "And your command I give you, love one another as I have loved you, so you must love one another. By this, everyone will know that you are my disciples if you love one another." So let us pray. Aming Ama, nagpapasalamat po kami sa inyo sa umagang ito sa patuloy niyong pagbibigay sa amin ng paalala mula sa inyong mga salita na siyang tunay na nagbibigay sa amin ng motibasyon na mahalin po namin ang aming kapatiran bilang tanda ng aming pagiging disipulo ng aming Panginoong Kristo. Ama, sa mga oras na ito, nilalapit po namin sa inyo ang aming mahal na bansa. Batid nyo yung mga kaganapan, yung mga nangyayari na kaguluhan, paghihirap at anumang mga bagay pa na nagaganap sa amin. Basta naniniwala kami, Panginoon, na wala pong lingid sa inyo. Lahat ito'y alam ninyo at nakikita po ninyo. Panginoon, kaya kami po'y nagtitiwala sa inyong gagawin. Sa bansang ito, dalangin po namin yung mga nangunguna sa amin, ang aming mga halal na tagapaglingkod, Panginoon, mula sa aming Pangulo hanggang sa pinakababang pwesto ng aming bansa. Dalangin namin, Lord, na turuan mo sila maging tapat sa kanilang mga tungkulin at alisin yung personal na interes, yung pagiging gahaman, yung pagiging ganid, Panginoon, sa kayamanan, kundi maging tapat sila sa kanilang tungkulin na paglingkuran ang mamamayan para sa ikuunlad ng aming bansa. Panginoon, tulungan niyo nga po ang aming bansa na makaahon sa kahirapan. Tulungan niyo nga po kami na malampasan itong mga pinagdadaanan namin. Dalangin namin, Lord, kami mga anak mo, kami mga mananampalataya, na gawin po namin yung part namin na ipamahagi, ipangaral ang mabuting balita dahil naniniwala kami, Panginoong Diyos, na tanging ang aming Panginoon Kristo lamang ang kailangan ng bansang ito. Panginoon, tulungan niyo nga po kami maging tapat sa aming tungkulin bilang mga mananampalataya. Tulungan niyo nga po kami makapamuhay ayon sa inyong kalooban at dalangin namin, Lord, na patuloy ka naming paglingkuran, patuloy ka naming mahalin, patuloy naming mahalin ang mga kapatiran, Panginoon, hanggang sa muling pagbabalik ng aming Panginoong Yesus. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen.